Hi mga boss, good evening. Yan, update lang tayo dito sa sa grocery na binuksan namin mag-asawa. Ah, so far after 3 months, okay naman yung takbo. Salamat naman sa mahal na Diyos kasi gumaganda na yung benta ng tindahan namin. So, ang concept ng tindahan namin ito is retail and wholesale. Yan. Marami na ring mga ahente ng mga iba't ibang products ang lumalapit sa amin para mag-deal ng kanilang mga products. So, maganda yung maganda pag may mga ahente ka ng mga produkto, so hindi ka na kailangan pumunta sa iba't ibang mga warehouse, sa iba't ibang mga malalaking groceries. So naliless na yung time mo para para bumili ka sa kanila. And at the same time, mas madali kang makapag return if ever na merong mga expired na products na nabibili na ikaw nabili sa kanila. Kasi pagbalik nila, babalik mo sa kanila yung mga na-expired products. So sa ngayon may mga products na kami na expired. So 3 months pa lang kami nag-ooperate. Pero may mga expired na. So ang i-share ko sa inyo ngayong araw na to is about sa mga natutunan namin sa loob ng 3 buwan na pag-operate namin. So nag-start kami ng September 21, October, November, December. So 3 months na kami nag-ooperate. Magti 3 months na. So marami na kaming natututunan. Marami na actually kami natutunan. So imagine mo 3 months pa lang kami, may mga expired na kaming mga product. So ngayong araw na to, ang uumpisahan ko is about sa mga expirable. Yes, tama. So dapat pag may pumunta sa iyong ahente, huwag kang basta lang tanggap ng tanggap. So sa mga nagbabalak dyan na mag-open ng ganitong klaseng business, so isa sa i-consider nyo is the expiration date. Tama po mga boss, expiration date, number 1 po yan. So pag tinanggap nyo yung isang product, bibigay sa inyo, i-check nyo po yung expiration nya kasi napakalaking bagay po yon. Lalong-lalo na po yung mga mga matatagal mabibili. So i-check nyo yung fast moving saka slow moving products ninyo. And then yung price po, titingnan nyo po yung price. Dapat meron kayong mga comparison ng mga price. Like sa amin, sa ngayong panahon na to, madali nang mag-check ng mga price compared sa ibang mga tindahan. Kasi pwede mo na silang available na online yung kanilang mga apps para dun ka mag-verify kung magkano yung value nila sa store nila, tapos i-compete mo yung price mo na naibigay sa ng ahente. So sa amin, bago kami mag-price ng isang product namin, check muna namin sa ibang mga tindahan. Like for example, sa mga malalaking groceries, dina-download na namin yung mga available, yung apps na available nila. So i-check namin yung price nila. So i-compare namin sila kung pwede kaming mag-level sa kanila or tumaas man kami, konti lang. So ganun po yung ginagawa namin. Kasi nga syempre kailangan namin makipag-compete sa ibang tindahan para sa amin na sila bumili. So competition po talaga sa presyo. So at isa pa sa mga natutunan namin is yung sa delivery ng mga ng mga products, sa pricing po ng mga ahente. So ito pong tip kong isa sa inyo, i-check nyo pong mabuti yung resibo. Yung resibo po ng ahente na ibinibigay sa inyo. Double check nyo po yun. Kasi po, meron pong mga ahente na mga maluloko po. Tama po, maluloko po yung ibang mga ahente. Halimbawa po dito sa hindi ko na ibibigay yung resibo kasi baka makita nyo kung anong company.
halimbawa na lang, ganito na lang gagawin ko. Halimbawa, isang product, kunyari pagkain. Ngayon, ibibigay sa iyo yung ahente price, yung presyo ng ahente, yung presyo nila sa company nila. For example, 4 pesos yung soy sauce or vinegar. Ganun 4 pesos or 10 pesos ang isang pouch, yung regular pouch. Ngayon, umorder ka sa kanila ng, for example, 2 dozen ng soy sauce amounting 10 pesos each. So yung 2 dozen is 240. So ganun, pepresyohan nila yon 10 pesos times 240. Tapos may iba ka pang order sa kanila. Soy sauce naman, kunyari 2 dozen din. Tapos 10 pesos halimbawa, di 240 rin. Tapos meron pa siyang ketchup, etc. So marami yung order mo sa kanya. Ngayon, sa total po niyan, kailangan po i-double check nyo po yung total price niya. Huwag nyo pong basta tanggapin yung resibo. Kasi po bakit? Dinadagdagan po nila yan. Kasi syempre iniisip nila, busy ka sa araw-araw kasi talagang yung ganitong business po talagang talagang galaw ka ng galaw dito lalo na pag maraming bumibili, galaw ka ng galaw. So pagod talaga yung katawan mo, yung utak mo pagod. So yun ang inaakala nila na hindi mo ma-check sa kanila. At thank you na lang kasi meron po kaming kaibigan na ahente rin ng isang product na nagbigay sa amin ng tip na i-double check mo, classmate, yung presyo kasi dinadagdagan nila yan. Kasi sabi niya, gawain niya rin daw. So pero tinigilan niya na rin. Kaya shinare niya lang. So yun nga, napatunayan namin na totoo pala talaga. So ganun na nga nangyari. Nung first time namin, mga first month namin, may nag-deliver sa amin. Tapos chinek namin. O yun nga, talagang may additional talaga sila. So may additional talaga siya. So kunyari na lang, hindi naman namin siya inaway. Kunyari na lang, boss, paki-double check na lang itong kasi kinumpute ko. Tapos chinek niya, sabi niya, ay oo nga. Nagkunyari na lang siya. So ganun lang. So every time marami mga ahenteng gumawa nun po sa amin. Meron pa nga 200 pesos, 300 pesos yung dinagdag nila. Kasi yung binili namin is amounting mga 10,000 yung binili namin sa kanya. So dinagdagan niya ng 300. So kala niya hindi na namin do double check, binigay niya sa amin yung amount 10,000 plus. Kala niya bigla na lang kayong bubunot, pero hindi. Binilang namin, in-itemize namin magkano yung price ng isang item, tapos times kung ilang praso, tapos grand total, tinotal namin. Imbes na bayaran namin is 10,700 lang, ganyan, or 10,300. So naging, dinagdagan niya ng 300. So yun po, kung gusto niyo po mag-open ng ganitong business, is isa na po yun, yung expiration, tapos po yung price po ng mga ahente. So hindi naman po lahat yun. Hindi na po lahat, take note po, hindi po lahat ng ahente ganun. So yung iba lang po baka sakali lang kayo. Matsamba kayo ng ahente if ever na mag-open kayo ng ganitong business. So yun po yung tip ko number 2. And then tip po sa number 3 is kung kukuha ka ng syempre marami akong tinda rito. Ito po yung mga mga tinda ko, kung mga itlog, yan, nag-wholesale din ako ng mga itlog dito. May mga oil, may tubig. Yan, may paymaya na rin po ako dito, mga bigas. Yan. Marami po. Talaga yung laman ng isang sari-sari store, ng isang mini grocery po. Nandito na rin po sa akin, halos lahat. So hindi pa halos talaga, may mga plastic na rin, ganyan. Nakikita nyo sa likuran ko, yan po. Yan. So soft drinks, ganun po, sa expiration po. Lalong-lalo na po yung mga beverages, mga naka-PE plastic. Nako, watch out po kayo sa expiration po niyan. Kasi talagang napakabilis lang po na expiration ng mga soft drinks po. Yung mga naka-PE plastic po. Yun po, beware po kayo dyan. Huwag kayong basta kuha ng kuha, lalo na nag-uumpisa pa lang kayo po, nag-uumpisa pa lang tayo. So nung una, ang dami-dami namin kinuha. And so far, dalawang soft drinks ng isang balot pa lang naman ang na-expired sa amin.
So yun, syempre di mo na maibebenta yun. So tapon na lang. And then yung Yakult, yun, dami namin Yakult. 2 bag ng Yakult na expired sa amin. Syempre excited ka, gusto mo maraming display, maraming makikita. Ang ganda talagang tingnan pag ang dami-dami. Pero hindi namin na-consider yung nung una, yung expiration. So yun, expired. So yun na, sayang. Pero sige lang, talagang ganun talaga. Hindi tayo matututo pag hindi tayo dadapa. So bangon lang ng bangon para yung gulong lang yung buhay natin. So sa itlog, ganun, wag kang kumuha. Kaso ganun din nangyari sa amin. Nabulukan kami ng itlog. May mga bumalik dito mga customer. Kasi yung itlog basag na yung pula. Syempre pangit nga naman yung ganun. Pag biyak mo, syempre sunny side up lang lulutuin. Tapos pag biyak nila basag na yung pula. Naku, dahan-dahan lang, konti-konti lang po sa pagkuha ng itlog. Hindi kailangan maaarawan, mababasa. So yun po, yun ang isa sa mga ko ngayon. Tip ko sa inyo. Tapos pag maganda rin yung may mga ahente kayo kasi mas mabilis ninyong maibabalik yung mga product. So yun lang po ang i-share ko ngayong araw na to. So kahit paano sana may natutunan po kayo sa mga darating na araw. Magbibigay pa rin ako ng konting update regarding sa ganitong business. Nag-i-enjoy naman po kami mag-asawa. Sexy na nga yung asawa ko kasi araw-araw siya busy. So malaki na yung timbang na nabawas sa kanya. So yun po. So roll up ano na ba tawag doon? Yung gumugulong na yung puhunan namin. So roll over. Muna namin benta ngayon, bukas ibibili namin na ibang product. So parami ng parami, okay naman kahit papano, nakakaraos. Nabubuhay yung pamilya ng matino, kumakain ng maayos. Ngayon lalo ngayong magpapasko, syempre maganda-ganda yung bentahan natin ngayon. Naghahanda para sa darating na Pasko sa kabagong taon. So hopefully nakatulong po ang ang maiksing video na to para sa inyo mga boss, sa mga nagbabalak ng ganitong business. So yun lang ang may share ko po para sa inyo. Yun lang, maraming salamat po. God bless you all.